Dahil sa mga pangyayaring yon, ay tuluyan nang nawala sa mga paningin nila Manong Duming ang tribo ng mga Tayho. Alam nilang lumapit na ito ng tahanan, kung kaya't hindi na nila tinangkapang ikutin ang buong kagubatan upang hanapin yon. Ang ginawa na lamang ng kanilang pangkat ay ang ipagpatuloy ang kanilang paghanap kay Kastansyo. Sa ilang mga gabi ay marami na silang narating na mahihiwagang lupain na siyang labis na ikinamangha ng buo nilang pangkat. Ayon kay Nuli, doon niya napagtanto na ang mga tao pala ay mas mababa ng dihamak sa mga nilalang na nakatira sa mundong yon. Iba't iba ang taglay ng mga nilalang sa mundong yon upang sila ay mabuhay at makapagparami. Karamihan sa kanila ay nasa kaanyo ang hayop at ang ilan sa mga ito ay puno at malakabayong anyo. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakbay ay nadapo na nga sila sa matatarik na bundok at lambak na kung saan merong napakatataas na mga punong kahoy. Alam nilang yun ang kanilang pupuntahan dahil ang kanilang misyon doon ay ang lipulin ang mga Tahyong pumapatay sa mga kauri nitong dumadaan sa mundo ng mga tao. Paglalarawan ni Nuli sa kabundukang yon, napakaraming punong matataas noong nabubuhay at meron itong malalambot na lupa. Habang tinititigan nila ito sa malayo, kitang-kita nila Danilo noon ang paggalaw ng mga puno. Alam nilang mga uri iyon ng mga engkanto na lumipat ng tirahan sa mundo ng mga Tayho na namumuhay ng payapa sa bundok. Ayon kay Manong Duming, na gumagalaw lamang ang mga ito kapag naghanap ito ng kanilang makakain. Sa pagpasok nila sa paanan ng bundok ay ang napakarami nilang naririnig na paghuni sa paligid. Dahil hindi na pagod ang kanilang pangkat sa paglalakad, kung kaya't ninais na lamang nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sinasabayan pa ito ng pag-alulong ng mga hayop na halos ang karamihan sa mga ito ay hindi pamilyar sa kanilang grupo. Tingnan ninyo ang inyong dinadaraanan. Gabayan mo ang mga nasakupan mo, Carpio. Huwag kayong pakakampante sa lugar na ito dahil pugad ito ng mga nilalang na mga Tayho. Nang marinig ito nila Mang Carpio, agad rin naman nila itong ipinagsasabi sa buo nilang pangkat. Sa bawat pag-apak nila sa bundok ay sinisigurado nilang wala silang naapakang mga nilalang kagaya ng mga laman lupa. Maigi din silang nagmamasid sa mga kakahuyan upang madali nilang makikita ang mga nagbabantay sa bawat parte ng gubat. Naging mahirap ang pag-akyat ng pangkat ng ermitanyo sa bundok dahil bukod sa napakahirap nitong akyatin, ay dagdag pahirap din sa kanilang grupo ay ang pag-apak sa mga ordinaryong mga puno. Kapag mga laman lupa kasi ang kanilang mahawakan, ay magkakaroon sila ng problemang hindi inaasahan. Ayon kay Manong Duming, na ang mga nanirahang Tayho sa lugar na yon ay napakadaling maalarma sa mga nilalang na hindi pamilyar sa kanila. Kapag nagkamali sila sa lugar na yon, ay maaring iligaw sila ng mga itim na Tayho sa lugar na siyang magpapahirap sa kanila. Upang marating
ang tuktok ng bundok. Sa paglipas ng oras ay hindi pa sila nangangalahati sa bundok na yon. Dahan-dahan kasi ang bawat galaw nila upang hindi nila magambala ang mga nilalang na nagpapahinga. Habang binabagtas nila ang napakakipot na daan, ay panay naman ang pagdarasal ng mga albularyo kasama na si Tonyo. Labis kasi itong natatakot sa matataas na lugar, lalo pat ang kanilang dinaraanan noon ay isang makipot na daan na isang pagkakamali mo lang ay maaari kang mahulog sa bundok na yon. Lalo pa, hindi matansya noon nila Nuli kung ilang talampakan ang bagsakan nila kung sakaling hindi sila papalarin sa pagtawid. Ilang minuto pa ang dumaan, nakatawid naman sila ng maayos na siyang labis nilang ikinatuwa. Ang mga namumutla noong pagmumukha ng kanilang mga kasama ay biglang nagkaroon ng dugo nang marating na nila ang ligtas na lugar. "Malapit na tayo. Kunting tiis na lang mga kasama," wika ng ermitanyo. "Ermitanyong Duming, bakit ho hindi tayo nakakaramdam ng pagod?" "Hindi tayo mapapagod, iho. Dahil sa lagusan tayo ni Macario dumaan. Ang tagal-tagal na nating naglalakad. Ngayon mo pa napapansin ang mga bagay na yan." Pagpapaliwanag naman ng ermitanyo. Dagdag pa ng ermitanyo na ang lagusang ginawa ni Macario ay merong mutya ng mga baging na kung saan pumupulupot sa mga paa ng nilalang na merong pahintulot sa gumawa ng lagusan. Yan ang isa sa mga abilidad ni Macario na siyang nagpapadali sa paglalakbay nito sa iba't ibang dimensyong kanyang nilalakbayan. Nang marinig ito ni Nuli, agad din naman niyang sinipat ang kanyang mga paa upang tingnan kung meron ngang baging ang pumupulupot dito. Pagsipat niya dito, bumungad sa kanya ang nagliwanag na mga baging na kulay lila. Agad din naman niya itong itinago dahil sa labis niyang pagkagulat. Ganon din ang ginawa nila Tonyo at Danilo upang mapatunayan ang mga sinabi ng ermitanyo. "Tingnan mo ang mga ito. Duda pa sa mga sinasabi ko," wika ng ermitanyo nang masipat niyang isa-isang nag-angatan sa kanilang mga kasuotan ang kanyang mga kasama. Nang marinig ito nila Tonyo, tanging pagtawa lang naman ang nagawa ng mga ito dahil sa sinabi ng ermitanyo. Matapos nilang magbiruan, muli na naman nilang inakyat ang tuktok ng bundok. Dahil sa hindi gaanong katirikan ang kanilang daan noon, kung kaya't napakadali na lamang para sa kanila natawirin ito. Sa pagdating nila sa tuktok ng bundok, ay bumungad sa kanila ang napakalamig na simoy ng hangin. Sinasabayan ito ng mga hamog na siyang nagpadilim sa buong paligid. Dahil nasa dulo pa ang lagusang kanilang pupuntahan, kung kaya't napag-isip-isip nila, nalasapin muna ang napakagandang tanawin bago sumuong sa digmaan. Alam nilang mapapalaban sila sa lagusang kanilang pupuntahan dahil inaasahan nilang merong ganong uri ng mga tayo ang nagbabantay sa lugar. "Manong, salamat naman ho dahil pumayag na kayong magpahinga saglit tayo sa lugar na ito. Ngayon kasi, mas nasulit ko na ang kagandahan sa mundong ito dahil hindi tayo gaanong nagmamadali sa ating misyon," wika ni Nuli.
Sulitin nyo ang pagkakataong nakikita nyo. Dahil mamaya, muli na naman tayong mapapasabak sa laban. Sagot naman ng ermitanyo na nauna sa kanilang pangkat. Matapos nitong makapagwika, ay agad namang tumungo si Manong Duming sa iba pa nilang mga kasama. Sila Danilo noon. Piniling pagmasdan ang mundong kanilang napuntahan. Paglalarawan nila sa lugar na yon, meron itong nagsisitaasang talon na halos hindi nila alam kung saan ang pinanggalingan ng tubig. May mga batong dragon din silang nakikita sa karagatan na siyang labis nilang ipinagtataka. Dala ng kuryosidad, ninais niyang lapitan ang ermitanyo upang tanungin tungkol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Nang marinig ng ermitanyo ang itinatanong nito, sumagot ito ng, "Yan ang bakunawang itinukoy sa akin ni Macario. Nagawa mong masilayan ang mga bagay na yan dahil ang daan na ating nilagusan ay kalapit lamang ang mga talinhagang lugar na mga bagay na pinagmulan ng iyong nasisilayan ngayon." Matapos sumagot ng ermitanyo, ay halos hindi naman makagawang makasagot ni Lanuli. Panay ang pagsilay niya sa dragong yon dahil ramdam na ramdam niya ang pagtibok ng puso nito. Ilang minuto pa ang dumaan sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang nagsilita si Barangaw sa kanyang isipan. "Noli, ngayong nasa bundok ka na ng mga tayo, nais kong makilala mo ng lubusan ang aking prinsesang Silantian. Napapuntahin ko sa mundong kinaroroonan nyo. Magsisilbi mo siyang kasangga sa labanan kung ito'y kinakailangan. Tingnan mo ang nag-iisang matingkad na bituin sa kalangitan. Ay siya'y iyong masisilayan ngayon din. Tawagin mo lang siya sa kanyang pangalan at ikaw ay pakikinggan." Wika ni Barangaw. Dahil sa sinabi ng diwata, agad namang napasilay si Noli sa bituing sinasabi nito. Doon niya nakitang nagmamasid sa kanila si Lantian habang ito ay nakaupo sa ulap. Dahil sa labis na pagkamangha ni Noli, ay ilang minuto din siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan para lamang masipat ang napakagandang diwata. Ilang minuto pa ang dumaan. Tuluyan na ngang nakapagpasya ang ermitanyo na muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Dali-dali namang kinuha ng kanilang mga kasama ang lahat nilang mga gamit upang makapag-umpisa na silang makapaglakbay. Sa pagbuno nila patungo sa lagusan, ay napakaraming halamang gamot sa daan na kanilang nasisilayan. Ang ilan sa mga ito ay doon mo lang makikita. Kaya ninais noon nila Tonyo na kumuha ng kapiraso ng mga ito upang ipanggamot sa lahat na uri ng karamdaman. Ilang oras pa ang makalipas, tuluyan na ngang nasilayan nila Manong Duming ang napakalaking punong lagusan. Hindi nila nasisipat ang paligid dahil napakababa ng ulap ng mga oras na yon. Habang papalapit ng papalapit noon sila Manong Duming, doon nila naramdaman ang mga nilalang na nagbabantay sa puno. Dahil sa wala silang kaide-ideya sa mga ito, kung kaya't ninais nilang magkubli upang mapag-aralan ang buong paligid. Habang nakahiga sila noon sa hindi kataasang mga damo, panay ang ginagawa nilang pagmamasid. Sila Noli noon ang kanilang inaasahan
dahil ito ang may pinakamatalas na paningin dahil sa gabay ng mga diwata. Habang patuloy silang nagmamasid sa paligid, may iilan na silang nasisipat na takapagbantay sa paligid ang umaaligid. Manong, ako na ho ang bahala sa mga nilalang na nasa likod. Kayo ang bahala sa harapan. Nang marinig ito ng ermitanyo, tumango lang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa mga nais nitong sinuli. Matapos nilang mag-usap, dahan-dahan na silang gumagapang papalapit sa mga ito. Sila Tonyo noon at Danilo ay sumusunod kay Noli upang madali nilang matutulungan ang kanilang mga kasamang masipat ng engkanto. Alam nilang matatalas ang pang-amoy ng mga ito, kung kaya't inaasahan na nilang hindi sila magtatagal sa kanilang kinukublian. Hanggang dito na muna mga kaermitanyo ang ating kwento. Sundan nyo ang episode. Yun lang. Maraming salamat.